Tandaan ninyo, sitting is the next smoking ngayon. Para hindi magkasakit o hindi magka-stroke, kailangan dapat galaw-galaw tayo. Nababawasan ng muscles natin kada taon. Yung buto, numilipis. Kaso-kaso natin, hindi na disenyo na nakatenga lang. Kailangan gumagalaw. Pag nag-exercise kayo, papadelay ang onset ng dementia. Yung mga anxiety, depression, stress, napapababa. Gaganda yung puso mo, gaganda blood pressure mo, kahaba ang buhay natin. So, kung ano yung dapat gawin natin kapag more than 50 years old, pag-uusapan natin. Tandaan mo, it's never too late to start. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang topic na malakas magpa-improve ng health lalo na pag medyo umaakyat ka na sa edad. At yon ay walang iba kundi ang exercise. Dito sa channel na to, madalas nating mapag-usapan yan. Laging nire-remind ni Doc na yung healthy lifestyle, meaning tamang tulog, tamang kain, tamang exercise, and tamang amounts ng good stress. Yan yung mga, kumbaga, pundasyon ng magandang well-being yung magandang health nating mga Pilipino. So ngayon, magfo-focus tayo sa isa sa mga yan, which is yung exercise. Pero hindi lang basta exercise. Exercise para sa mga 50 years old and above. Alin ba yung pinaka-appropriate para sa inyo? Alin ba yung safe? At alin yung baka dapat iwasan na natin pag medyo umakyat na sa edad? And syempre, who else is more qualified to talk about this other than our medical director, Dr. Anthony So. Alam naman natin, nasa 25 years na ang experience niya with physical medicine, tsaka rehab medicine, treating all sorts of chronic pains and some injuries sa mga pasyente niya. So Doc, Yes, Coach. diretsahan po tayo. Yes, Coach. Pagdating sa exercise ng mga 50-year-old and older, ano po yung mga maipapayo niyo? Siyempre, yung nga, di ba, tayo sa doktor, ang ginagawa ng doktor, reseta. Pero ang isa sa pinaka-madalas kong nire-reseta na malakas, powerful na reseta ay exercise. Galaw-galaw. Tandaan ninyo, sitting is the next smoking ngayon. Kasi sa kakaupo natin, para nagsisigarilyo tayo, ganun kasama ang upo natin ngayon. Sobrang daming ebidensya na ang physical activity, galaw-galaw, para, di ba, hindi magkasakit o hindi magka-stroke, tama po yon. So, kailangan dapat galaw-galaw tayo. So, kung ano yung dapat gawin natin kapag more than 50 years old, pag-uusapan natin. And siguro, iniisip ng basa nyo, grabe naman yon, parang smoking na, yung nakaupo ka lang. Pero actually, pag inisip mo, lalo na pag nagpa-medical kayo, nagpa-blood test kayo, isa sa laging sasabihin ng mga doktor sa inyo na cause ng mga problema sa health ay yung tinatawag na sedentary lifestyle. Ibig sabihin, hindi ka nagkikikilos, masyado kang sumitsil dyan. And sabi nga ni Doc, especially in our past episodes, yung buhay ngayon na modern na kahit yung mga nagtatrabaho ko na Doc, buong araw lang nakaupo sa Yes, Coach. harap ng computer. Yes, Coach. Pag uwi, galing sa trabaho, upo na naman at Yes, naman. yes, Coach. Yun ang sinasabi ni Doc na nakaka-apekto ng negatibo sa kalusugan natin. So, ano yung benefit ng exercise? Review lang tayo. Number 1, papalakas yung muscles sa bone, di ba? So, pag may edad, ang tawag dyan, sarcopenia, nababawasan ng muscles natin kada taon. Tapos yung osteoporosis, yung buto, numilipis. So, kailangan mag-exercise. Pag nag-exercise tayo, lumalaki ang muscles natin. Pagka nai-stress yung muscles natin, nai-stress yung bone, tumitigas ang bones natin. Okay? So, pinakamaganda, may resistance training. May bigat ang tawag natin doon. Mga weights, bands, or body weight, nagpo-push up tayo. Napakaganda sa ating muscle at bones. Doc, Yes, Coach. sa 50 years old and above, alam naman natin, ang push-up kahit sa 20 years old, medyo challenging siya. Pwede pa ba tayo sa push-up? Okay. So, thank you sa reminder. Number 1, bago tayo mag-exercise, magpakonsulta sa inyong doktor. Kung baka may sakit kayo, sakit sa puso, pa-clearance muna kayo. Doc, ano pwede kong gawin? Okay, so hindi to para sa lahat. So, advice lang itong program na to, advice. Then, push-ups, maraming nagsasabi rin. 50 years old ka lang, 60 years old ka lang, mag-start ka ng exercise. Kasi mga iba, nag-start ng 50 years old, lumaki ang muscles niya. So, ito rin yung wala kang sakit. Pero pag may sakit ka, yun, dahan-dahan lang tayo. Yung push-up mo, instead of push-up sa sahig, mag-wall push-up ka muna. Doc, actually, ginagawa ko yun. Mula nung in-advise niya sa akin, yung wall push-up na yan,
Actually, hindi rin siya gano'n ka-ano, like kung akala ninyo madali 'yun, hindi ho. Subukan niyo 15 repetitions tapos mga 3 hanggang 5 sets. Mararamdaman niyo yung mga muscle niyo and yung floor push-up medyo mahirap talaga 'yun. Pero sabi nga ni doc sa'kin, kung wala ka rin namang karamdaman, like wala kang sakit sa puso or injury, ganiyan, at cleaner ka ng doktor mo, mas maganda daw yung floor push-up dahil mas challenging. Yung 'pag mas nararamdaman mo yung burn ng muscles mo pagkatapos, yun daw po yung mas maganda para sa kalusugan natin. Tama, coach. So, at puwedeng pahirapan, palayo ka sa wall, mas mahirap 'yun. Then, 'yun. Then pangalawa, napakaganda 'to sa heart natin at blood circulation, blood vessels. So, nagpapababa ng risk of heart disease, stroke, diabetes. Bakit? Nagpapaganda ng blood pressure. So, 'pag gumanda yung blood pressure, yung puso mo hindi na tatakbo ng mas mabigat. So, hindi na mag-e-enlarge ang heart. Tapos, yung puso mo, pag medyo nag-exercise ka, nagiging efficient siya. Yung oxygen transport ng muscles to your blood vessels nagiging efficient, mas maganda yung takbo ng puso. Babagal pa ang takbo ng puso mo. Tandaan niyo, pagka mababa ang blood pressure, mababa ang tsansa magka-stroke. Pag mataas ang blood pressure, mataas magka-tsansa magka-stroke. And yung blood pressure na mention nyo sa other episodes natin, Doc, pag mataas, ma-link din sa kidney problems later on. Eksakto. Basta pag blood pressure, may kidney problem, mata, nagkakaproblema rin, at almost all organ affected kapag mataas ang blood pressure. Akala ng mga tao walang link yung exercise sa ganyan, pero meron talaga, no, Doc? Napakaganda. Then, syempre, pag nag-exercise ka, gumaganda ang good cholesterol mo, bumababa ang bad cholesterol mo, yung triglyceride mo, bababa din. Then, yung sugar mo, bababa. Nagiging sensitive ang muscles mo para gamitin ng sugar. So, yung sugar sa blood vessels mo, pupunta sa muscles, nagiging insulin sensitive na kayo, hindi na kayo insulin resistant. Actually, maganda yung sinabi ni Doc na yun tungkol sa triglyceride tsaka cholesterol, pati blood sugar. Alam niyo ho, kasi kami dito sa opisina namin, maghapon nakaupo ho kami. Ano kami, technology company yung business ko. Yung mga tao, pag annual physical exam na namin, ilan lang yung pasado. Kumbaga, lahat lagpas sa mga blood work nilang yan. And maraming naku-frustrate kasi sinasabi nila, nagdidisiplina na ako sa pagkain. Binawasan ko na yung kanin, binawasan ko na yung matataba. Bakit ang taas pa rin ng triglyceride at cholesterol ko? Ang in-advise sa kanila ng nutritionist is, sabayan mo ng exercise, kahit simpleng jogging lang. And Doc, dun daw talaga nag-normal or near normal na yung mga test nila nung sinamahan yung disiplina ng pagkain and exercise. So, hindi lang talaga siya sa pagkain na Doc. Hindi sa pagkain. Kailangan talaga exercise. Dinisenyo tayo para mag-hunting bago kumain eh. Tayo, kain ng kain, walang hunting na eh. Tama, Doc. Ngayon, darating na lang, nakamotor pa. O kaya ka, pipindot lang. Then, eto, napakaganda sa joints. Kasi ang kaso-kaso natin, hindi na disenyo na nakatenga lang. Kailangan gumagalaw. Pag gumagalaw-galaw ka, nagkakaroon ng lubrication ng joints. Doon nagkakaroon ng circulation ng synovial fluid. Nagkakaroon ng nutrient-rich oil pumapasok sa ating joint para mag-lubricate ng ating machine, ng ating joints. Ito ay nagpapatalas ng ating utak at nagpapaganda ng mood natin. So, dahil pag nag-exercise kayo, papadelay ang onset ng dementia. Then, yung mga anxiety, depression, stress, napapababa. Yung cortisol level natin, napapababa. Gumaganda yung katawan natin. Dok, ang dami kong napapanood tsaka nababasang ganyan na yung epidemya ng depression tsaka anxiety, linked talaga siya sa sedentary lifestyle. Yes, coach. Tipong, alam natin to especially yung mga Gen X pabata, tayo yung mga mas na-expose na sa work from home, buong araw kang nakakulong sa kwarto o sa kondo mo, very little movement, nasa harap ng computer. Yung mga studies na nabasa ko, mas mataas daw yung chance ng depression, and yung mga may ganung lifestyle pero nagte-take ng time na mag-gym, maglakad sa park, yung mga ganon, mas less likely daw natamaan sila ng depression. So, yeah, ako naniniwala po ako dun sa sinabi niya. Dati nga tayo tumatakbo tayo sa labas, sa kalsada. Ngayon wala na, nasa bahay na sila. Tama. Pati pagkain mo nga, no, Doc? Talagang digital na lahat. Digital na lahat. So, ito kasi pag nag-exercise ka, tumataas ang endorphins mo. Yung
feel-good hormones mo. Yes. Then yung sa brain, nagkakaroon ng mas maraming connection sa brain. Kaya nga, mag-start na tayo ng exercise. Tapos, iba pa mga neurotransmitters like mga serotonin, dopamine. Lahat yan, gaganda kapag nag-exercise tayo. And sa experience rin natin, Doc, dahil pag nag-exercise tayo, yung tinatawag na brain fog, yung parang hindi ka makapag-isip ng maayos. Eksakto. Gusto, no, Doc? Sharpens your mind. Sa bagay, parang tama nga naman, kung nung unang panahon, nung nag-evolve pa lang mga tao sa Africa, kailangan mo talos isip mo, kundi hindi mo mahuhuli yung hinahanding mo, no, Doc? Yes, kailangan talaga. Tatakbo talaga. Tayo. Yes, coach. Sorry. Then, maganda to sa pagtulog. Tsaka energy. So, maglabas ka ng energy para magkaroon ka ng energy. Meaning, pagka nag-exercise ka, pagka nagpahinga ka, mas malakas ang dating mo. Mas maraming energy. Then, yung circadian rhythm natin gumaganda after exercise. So, nababawasan ng anxiety. Pag nabawasan ng anxiety, syempre, hindi ka naisip ng isip, mas masarap ang tulog mo. And sabi nyo nga, Doc, nakakababa ng cortisol, yung stress hormone natin. Pag hindi ka stressed, siguro nga naman, yung pagtulog mas madali. Sarap talaga. Then, pang-anim, nakakabawas ng weight natin. Tsaka, nagpapaganda ng metabolismo. Siyempre, kasi pag nag-exercise ka, baburn mo yung fat. Then, after that, yung pag marami kang lean muscle mass, mataas ang resting metabolism mo. Mas nagbaburn ng fat kahit na nakapahinga ka. Yun ang maganda. Though, ginagamit mo yung sugar, fats, mas maganda ang metabolismo sa ating katawan. Na-mention nyo yung muscles, yung pagkakaroon ng leaner na mga muscles. Ang dami nating nababasang studies na connected yung haba ng buhay sa pagkakaroon ng muscle, no, Doc? Yes, coach. So, yun, kanina yung benefit, gaganda yung puso mo, gaganda blood pressure mo. That's the evidence na hahaba ang buhay natin. Then, pinakahuli, siyempre mas maganda kapag may kasama ka habang nag-exercise ka or nagta-tai chi ka kasama ng mga grupo mo or nagba-basketball ka kasama ng grupo mo. Yun ay nagpapaganda ng ating katawan. Ako, may tip po ako dyan. Kung meron ka rin lang sasamahan na mag-exercise, maganda nam yung significant other mo. Maaring girlfriend, boyfriend, or asawa mo. Alam nyo bakit? Pag nakikita nyo mas nagiging fit yung partner nyo, mas mamomotivate rin kayong maging fit. Kasi, pangit nga naman kung siya pamacho ng pamacho, pasexy ng pasexy, ikaw may iwan kang medyo Yes, coach. hindi healthy, di ba? Oo. Baka maraming magka-crush dyan sa asawa mo, mahirap na. So, yun, motivate talaga siya. Lalo na pag nakikita mong yung, kunyari, matagal na kayo magkasama, tipong mga 10, 20 years na kayo magkasama, may anak na kayo. Siyempre, yung katawan ninyo, hindi na katulad ng mga binata at dalaga pa kayo. Pero pag magkasama kayo sa fitness, tsaka makikita mas nagiging toned, nagiging slim, parang bumabalik yung itsura ng husband o ng wife ko nung college siya. Parang nakakatulong rin sa relationship, Doc. Tumpak, coach. Maganda yun. Kaya nga talagang motivation. Kung hindi naman, mga barkada nyo, maganda rin yan. Ano yung mga magandang exercise? Yung pinakamagandang exercise, kung saan ka nag-enjoy. Kung nag-enjoy ka sa basketball, mag-basketball ka. Kung nag-enjoy ka sa sasayaw, magsayaw ka. Kung saan ka nag-enjoy ka sa pag-swimming, nagba-basketball ka, hindi ka tatagal. Then, mag-stick with it, then maging routine siya. Tanda mo, it's never too late to start. So, kung ngayon, start ka na. Hindi yung, teka, dati nagagawa ko to, dati na nakakatakbo ko, hindi na. Start ka ngayon, hindi yung dati, hindi yung in the future. Ngayon, may aerobic exercise. Yung mga aerobic, yung mga jogging. Definition of exercise. Ang definition of exercise is doing something repetitively until you reach the goal. Yan ang definition ko. Ano ibig sabihin nun? Kunwari, gusto mo, ang goal ko, gusto kong makatakbo ng 30 kilometers. Kaya ko lang, 500 meters lang. So, exercise ka ng exercise, takbo, every other day. Biso isang, umabot ka ng 600, magiging 400, magiging 700. Ganon eh. Hanggang sa huli, magiging 30 kilometers ka. Yun ang na-reach mo yung goal, yun na. Or, gusto mo magbuhat ng 50 kilograms. So, kaya ko lang, 10 kilo lang. So, exercise ka, exercise. Until you reach the goal. Dahan-dahan mong dadagdagan. So ngayon, kung hari, gusto mo aerobic exercise. So dapat at least 3 times a week. Then, kung hari, every exercise, 20 to 30 minutes of aerobic exercise. Then, kung nag-umpisa pa ka lang, kailangan moderate exercise. Ang moderate exercise is yung habang tumatakbo ka, nakakapagkwentuhan pa kayo. Yes, moderate exercise.
pagka medyo vigorous exercise, hindi ka na makapagkwento talagang exercise na. So, paano yung in terms of heart rate? Kasi diba may mga machines na may heart rate. Okay? Yung mga watch, Doc. Yes, coach. So, ang gawin natin, crude way, crude to. 220 minus age, that is the maximum heart rate. So, 220, kuwari, pagka 50 ka, 170. Yun ang maximum, hindi na tataas pa doon. Pag tataas pa, bibigyan rin puso. So, mas tumatanda ka, mas mababa ang maximum heart rate mo. So, 170, siyempre hindi ka naman tatakbo na hanggang pinakatakbo mo. Yun, mahirap yun. Tatimes mo siya ng 50% lang. So, 170 times 50% is around 85. Pero kaya mo pa, tatimes mo siya hanggang 0.7. So, 0.7, mga 100 plus na. Yun. May-maintain mo yun for 20 to 30 minutes. O kung kaya una 10 minutes lang. Pag medyo dali na, gawin mo 20 minutes to 30 minutes. Yun. Pag nakaya na ng puso mo, that's moderate exercise. Then, kung nakaya na ng puso mo, pwede nang hanggang 85%. That's vigorous. Yun. Pag dahan-dahan, pagka nasasanay kasi yung puso eh. Ngayon, pag nagpapahinga ka lang, mas gising ka. Sabi ng puso, kaya ko nga itakbo ka, nakaupo ka lang, kayang-kaya ko na ikaw i-sustain. Eh kung hindi ka nag-exercise, kahit nakaupo ka lang, pagod na pagod ka. Yan. So, yan ay sinasabi ni Doc in the context of aerobic exercise. Hindi yung mga aerobic na yung parang mga exercise ng 1980s. Pag sinabing aerobic exercise, yung mga cardio. Pag sinabing aerobic exercise, hindi lang yun yung mga nag-exercise na naka-gym clothes, tapos may music nung 1980s. Yung mga ganun yun eh. Yun yung notion natin ng aerobics. Yes, that can be part of aerobic exercise. Pero kasama rin dyan yung mga cardio na nga yung tawag sa kanila ngayon, di ba, Doc? Yes, coach. Running, biking, swimming, Yan. Zumba. Kasama. Yun, kasama. Yes. So, yung mga yan, yung sinasabi ni Doc na kung saan nyo dapat i-maintain yung heart rate ng nasa ganon. Tandaan, 220 minus your age, tapos times 0.5. So, kalahati. Yun yung minimum hanggang sagad niya, yung may 220. 0.7. Oh, wow. Tama. So, yun, magandang tip yun actually, pero isang part lang siya, di ba, Doc? Kumbaga, there's aerobic exercises, meron din yung may resistance base. Yan. Okay. So, pupunta tayo sa resistance base. Yung mga resistance base, yun naman ang lumalaki yung muscles mo dahil sa resistance. Okay? So, weight training ang tawag natin doon. Pwede tayong gumawa ng mga weight training like push-ups nga. So, push-up tayo sa sahig or sa wall. Ang weight, saan nanggagaling? Sa ating katawan. Okay? Then, may mga iba, squats. Maganda rin yun, squats. So, pero huwag naman sobrang baba, baka hindi na kayo makataas. Tapos, Yung mga tuhod. Oo. Then, yun nga, yung half squat lang kasi kapag sobrang squat tayo, yung tuhod nga ang pangit. Ayaw natin yun. Then, so, mga 10 to 15 reps ang ginagawa mo per set, then gagawin mo 3 sets, yun, maganda yun. Then, para sa trunk muscles natin, pwede planking. Core exercises. Yan. So, yung 20 muscles ng ating katawan, nagagawa yun. Pati sa kamay, pati sa paa, pati sa core muscles natin na i-stimulate ng planking. Then, hold for around 20 seconds. Then, patagal, magiging 60 seconds yun. Then, repeat this for how many sets? Yung planking pain yan, napakahalaga niyan. Actually, nung una akong nagpapatingin kay Doc, yung isa sa mga therapy ginagawa sa akin, dahil back pain yung problema ko, Doc eh. Planking, di ba? Yes, coach. Sabi nyo nga, pag pinalakas natin yung core muscles natin, nakakatulong suportahan yung likod. Eksakto. So, kung may back pains kayo, consider nyo rin po yan. Tapos, syempre, mga weights, biceps curls, triceps. Ang triceps, pwede mong gawin, nakaganuto ka, tapos ganun lang. Yan ang pinaka-specific para sa triceps talaga. Then, pelvic bridge, yung nakahiga ka, nakabaluktot yung tuhod mo, tataas mo yung pet mo. Maganda rin yon, pelvic bridges. Aztec Spirulina. Ang spirulina ang isa sa pinakamagandang food supplement sa balat ng lupa. Nung napag-usapan natin yan sa isang video, madami ang nagtanong kung saan makakabili at kung anong brand na maganda. Ngayong araw, masaya akong i-share na nakahanap kami ng may re-recommend namin. Itong Aztec Spirulina. Kargado ito ng vitamins, minerals, antioxidant sa isang
capsule lamang. Maganda ito kung gusto mong i-maintain ang magandang immune system at level ng energy sa katawan. Ang pinaka-okay ay FDA approved siya, kaya tiyak na ligtas at epektibo. Sa mga naghahanap ng spirulina, pumunta lamang sa store.medico.ph para maka-order. Pwede din i-scan ang QR code sa inyong screen o click ang link sa description. Take 1 or 2 capsules a day. Sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo, mararamdaman ninyo ang benepisyo. Sa triceps, Doc, anong palagay nyo dun sa dumbbell, yung ginaganya? Okay. Okay rin ba yun? Yun, pag bata pwede. Pero pag medyo may edad na, yun, medyo mas hindi ko pinapayo. Dahil minsan-minsan, dahil sa pag tinaas mo, pag mabigat, yung shoulders mo tatamaan. Yung mga rotator cuff injury, kaya nga yun ang iniiwasan. Yung mga, pag medyo may edad na, yung overhead activities, mas binabawasan na natin. I see. Speaking of nag-iedad, yung mga in-encourage, din-discourage yung exercise, Doc. Anong tingin nyo sa jogging? Pag mga 50 pataas na, good ba overall? I'm sure okay siya sa cardio, pero paano yung tuhod tsaka mga ankles na mga nag-iedad na? Start small lang. Yeah. Then after that, dahan-dahan, kung maganda, tuloy-tuloy natin. Maganda yung jogging for joints din, maganda. Wear proper shoes, tapos pang jogging kayo sa asphalt, wag yung sa mga matitigas. Yun, maganda yung jogging. Pero pag napapansin mo, sumasakit na to, i-shift mo papuntang swimming din. Shifting ka. Yun, low impact yun, di ba? Yes. Tawag nila sa mga ganun na hindi masyadong yung shock sa joints, konti lang. Tama yun. Then, pag-usapan natin yung iiwasan natin pag medyo may edad na tayo. Deadlift. Yung Deadlift. sa gym, yun ba yung Yung nakaganon ka, barbell? tapos itataas mo. Mula sa baba? Yun ang pinaka Oo number nga. 1 bawal. Baka yung likod mo tumaan. Yes. Yun, number 1, baka mag-cause ka ng slip disc. That's no. Wag. No na. Tapos, pag nagyuyuko ka, yun, ayaw natin, age 50 and above, yung nagyuyuko ka, medyo pangit sa utak natin. Kaya ayaw natin. Ayaw natin. Then, yung mga back exercises, kuwari, nakaganon ka, tapos gaganon ka, todo mo. Minsan-minsan kasi nakaka-injure ng spinal column natin, yung mga bones natin. Gawin mo, nakahidapa ka, tataas mo yung kanan mo, tapos tataas mo yung kaliwa mo. Then after that, tataas mo yung kaliwa mo, tataas mo kanan, dahan-dahan, controlled, pwede pa. Yan, laging pinapagawa sa physical therapy. Campaign yan, ano? Yes. Then, sit-ups, yung naka-D4 ka, tapos talagang gusto mong pumunta dito, mas ayaw natin. Pwede naman natin yung isipin mo na yung ilong mo pataas. Huwag yung i-force mo, baka yung sa spine mo, baka parang toothpaste, ilalabas niya yung palikod. Nako, Oo. extrusion yun. Extrusion. So, dahan-dahan lang. Tapos, kahit na nakataas lang yung scapula mo, nakataas lang, or ulo mo nakataas lang, maganda rin sa muscles, sa abdominal muscles yan. So, walang kailangan patunayan sa puwersahan. Yes. Umpisa sa mild muna. Yes. Then, yung nga, kanina sinasabi natin na yung mga overhead activities, pati yung mga weights, tos, tataas mo, may mga gano'n, di ba? Napakapangit yan sa supraspinatus, deltoids, tsaka yung mga rotator cuff natin. Kasi nagra-rub yan nagra-rub. Tapos lahat ng mga weights, ginaganon mo, pag pataas, nagra-rub Yun, ayaw natin kasi ang dami nang nagkakaroon ng rotator cuff injury, tapos nagkakaroon ng frozen shoulder. Ay, di gawin na lang nyo, kuha ng weights, mag-shoulder shrug na lang kayo. Or, isometrics hanggang dito lang para kahit paano hindi malit ang ating shoulders. O, konting disclaimer lang, hindi naman namin sinasabing sa lahat. Yung Ah, general lang. tama. May mga 50-year-olds na batok na Yun. Go ahead. go ahead, di ba? Kung talagang matindi ka, pero on average, dun tayo sa medyo mas safe muna. Then, yung mag-exercise kayong gumagano'n kayo, yun ang number 1 bawal na yun. Kasi yung talagang rub, yun, ayaw natin yun. Risk din ng frozen shoulder. Risk ng rotator cuff injury, then after that, frozen shoulder. Sakit yan. Sakit yan. Then yung ulo, di ba? Pag ginagano mo, yan, ganito, bawal yan. Kasi, nakita mo, gumagano ka, di ba? Krak, di ba? Dahil yun nga, nag-rub So, kung gusto mo, stretch lang. Isang plane lang, one plane. Okay. One plane. Tapos yun, stretch ganito, one plane. Okay yan, pero wag lang yung iikutin mo. Yun, ayaw natin. Then, yung mga sobrang exercise na wala nang bukas, yun, huwag natin gagawin. Kailangan kasi ng press din ng katawan, no, Doc? Yes, coach. So, kaya I can understand yung compulsion ng ibang tao na pag sinubukan nilang mag-exercise, tas maganda yung results na nakuha nila, gusto mong araw-arawin. Kasi it feels good Yes, coach. Pero
Sabi nga ng maraming mga hindi lang tayo, Doc, pati mga ibang expert sa muscle building na mga doktor, sabi nila yung workout importante pero just as important yung rest kasi doon magre-repair yung tissues mo. Exactly. Mas magiging defined yung muscles mo. Exactly. Kanina. Then, matulog para gumanda ang growth hormone natin. Yung tumutulong din sa muscles, di ba? Muscles. Doon lalaking muscles. And Pag- hindi namin sinasabing muscles para lang magmukha kang boksingero o wrestler kahit 50 plus ka na. Hindi for aesthetics yon. Yung muscles kasi talaga na yan, bukod sa link siya sa longevity nyo, sabi nga ni Doc in other episodes, yan yung padding ng katawan mo. Para kung tumanda ka, wag naman sana, pero madulas ka, maaksidente ka, may absorb, di ba, Doc? Yes, coach. Less serious yung injuring makukuha mo. Dok, ito, medyo out of the regular lang na mga exercises na alam ng mga Pilipino. More on mga Chinese gumagawa nito. Anong tingin niyo sa Tai Chi? Okay ba yon sa mga nag-iedad na? Ay, gusto ko rin matuto yung Tai Chi. Gusto ko rin matuto. Sobrang ganda. So, maganda siya sa balance, proprioception. So, maganda siya na yung steady siya, napakaganda. Kung may tsansa, go. Parang nung nakapunta akong China once para sa isang trade show, yung mga park nila, pag umagang-umaga or minsan late afternoons, doon mo makikita yung mga matandang China mo. Ganda. Akala mo makukumpo sila, Oo. hindi, exercise lang pala na. Napakaganda nun. Okay, super dami nating natutunan. Ayan, sinabi na sa inyo ni Dr. So, like straight from the expert's mouth, kumbaga, not the horse's mouth, the expert's mouth, kung ano yung mga exercises na makakatulong habang nasa 50 plus na tayo. Golden boys and golden girls na, pag ganyan ang tawag. Tapos, bukod sa health benefits, iwas injury. Yun yung pinakamahalaga Yes, coach. talaga. Siyempre si Doc, he deals with a lot of chronic pains and injuries on a daily basis. Like, you should see, hindi tumitigil talaga kahit gabi na yung mga pasyente na tumatawag kay Doc. Yun ang ayaw nating mangyari. Maging in pain kayo and mas lalo yung maging permanent yan. So, sundin na lang natin yung mga payo ng doctors. Tandaan nyo, wala na kayong kailangan patunayan kung hindi yung health nyo pag may edad na. So, Doc, any final words of advice? Stay happy and exercise. Okay, sinabi na ni Doc, kami magpapaalam muna. Stay happy, stay healthy, and see you sa next episode. Bye-bye! Exercise!